Good day mga kasimple. Ito driving tayo. Papunta tayo ni Poti. Kung maalala nyo, di ba yung nagpabili tayo ng ng thermostat. Babalikan dapat natin nung hapon. Hindi, na-schedule na ng schedule kasi gawa ng busy masyado yung talyer. Sa totoo lang, ano ba yung experience ng nakarekta yung auxiliary fan tapos wala kang thermostat? Siyempre wala ka na rin thermo switch. Yung i-jumper lang yung parang yon yung auxiliary fan mo pagka naka engage yung yung ignition mo naka-on, basta naka-on tatakbo yung mo, auxiliary fan mo, pero pag nakapatay din yung auxiliary fan mo. Yun yung niya. Actually hindi talaga siya hindi talaga siya nataas, consistent talaga yung kanyang kanyang temperature. Maganda, hindi ako nakakaranas ng overheating. Opo, hindi po talaga ako nakakaranas. So, isang buwan din halos natin ginamit ng ganun na hindi na ako nakakaranas, hindi na ako kinakabahan. Hindi talaga nataas ng kalahati kapag ka ganun yung setup ng kotse. Pero, pansamantala lang naman talaga yun dahil nga nagpabili tayo ng pyesa. Siyempre, kung ano yung design yun na susundin natin. Ang pangit kasi doon sa rekta, pero dito naman kasi, nataon kasi summer ngayon, hindi ako nahihirapan mag-start. Oo, kasi automatically napapalamig niya agad yung makina. Ngayon, syempre pag umaga nag-start ka, pag ang makina mo o ang sasakyan mo ay sira talaga sa sa starting, kailangan pa talagang mapainit yung makina. Sa pagkakalam ko lang disclaimer lang. Hindi talaga, tapos wala kang thermostat, direkta mo pa yung yung auxiliary fan mo, hindi talaga mag-start doon, mahirapan, hard start talaga yon. Ang kagandahan naman dito kay Poti, hindi naman siya hard start. Siguro nataon lang din pati na summer na, kaya hindi siya hindi, kaya automatically hindi naman ganun na kalamig talaga yung makina. Pero may nangyari kasi na nag-gig kami sa sa Palo Alto, mataas yun yung lugar na yun, sa skate park. Siya, madaling araw na kami natapos, puro pag yung yung windshield ko, so ibig sabihin malamig talaga yung lugar na yun. Ngayon, napansin ko, nung in-start ko, hindi ko na napainitan yung makina, namamatayan ako. Oo, yun. Kaya ang naisip ko, pag ganun pala, papainitin ko muna bago ko. Kumbaga, pag nag-start ako, gagawin ko muna mga 10 minutes muna na nakabukas yung makina ko. Oo. Para bago ako umalis. Para nakakondisyon yung makina ko, hindi ako mamatayan. Kasi pag naka-neutral ako, namamatayan ako. Oo. Tinanong ko din naman yung kay AI, yun nga daw. Kasi nga, posible, kasi nga, gawa ng, pag hindi pa nga naman napapainit yung yung makina, posible nga namang mamatayan. So yun yung experience ko. Kaya ipapabalik ko na kasi nahirapan talaga ako. Una, siyempre binayaran din naman natin yung pyesa. 5,000 halos kasi dalawa yun no? May kamahalan, no? Kasama na naman ang kabit doon. Inano ko, papagas na tayo. Papakabit ko na kasi nahirapan din ako gawa ng may part kasi na gusto lang mag-stay dito sa kay Poti, sa kotse. Patayin mo lang yung makina. May mga USB pan tayo dito. Pwede nating pwede nating magamit yung USB fan. No. Na hindi sumasabay yung auxiliary fan. Kaya gusto ko na ipabalik. Kasi nga 'di ba, nasabi ko nga sa inyo, pag naka-engage yung yung susi niya, automatically ang auxiliary fan tatakbo. So hindi maganda. Yun, hindi talaga maganda pag ganun ang nangyayari. Pag nagpapagas lang tayo dito tayo sa gas station. Papunta na nga tayo doon sa AP tuning. So ngayon lang, ang tagal. Ngayon lang mapapakabit natin yung dalawang pyesa natin na thermostat at thermo switch. Para paano na rin natin yung mabalik na rin sa dati siya. Saka mataas ang idle niya. Yun yung kasi ganun daw talaga Mataas ang idle niya pag ganun, pagka-recta agad yung yung unlike nung hindi pa rekta to, magandang nito ang idle na ito. Yun, isa pang reason, no? Disclaimer, yun yung experience ko No?
So, yun. Mamaya na lang. Dadaanan ko muna si Modesto, yung ating nakilala, tropa. Daanan ko lang. Tapos pupunta na kami ng Talyer. Kaya na lang. So, pag-usapan muna pala natin, no, na kamusta ba ang pagiging owner ng Honda Civic na mga second hand? Kagaya nyo sa akin, 90s model, no? 96 model na LXi to. 3 months na kasi February napunta sa amin si Poti. Sa mga follower ko. Tingnan nyo. Ano yun, may playlist naman ako doon. Basta February siya, napunta sa amin. So, April ngayon. So, 3 months na. February, March, April. 3 months na araw-araw kung ginagamit si Poti. Malayuan, pinakamalayo nito. Pagbilawang na Quezon, napuntahan nito. Oo. Sinundan nun yung yung Rizal. Yun. Hindi naman tayo itinirik ni Poti doon. Pero yun yung mga panahon na may problema pala siya sa kulan. Wala pala siyang thermostat. At sira din pala yung water pump niya. No? Grabe, no? Talagang ganoon. Pag bumili ka ng second hand, hindi sasabihin. 300, unleaded. Kano po? 300, unleaded. Hindi talaga sasabihin yung seller. Medyo talagang nakakasama ng loob. Actually, kahit nga yung coolant, hindi niya alam yung yung kulay, pati yung, ang pinakamatindi, pati yung yung langis, hindi niya alam kung mineral o synthetic. So, ibig sabihin na pass brake. Pass brake lang to. Yun. Kaya, sa bagay, yung talagang timano. Ano-ano na nga bang napaltang ko? Sa vlog ko, i-follow nyo lang ako sa mga baguhan. Makikita nyo sa playlist, ang dami ko lang pinaltang pyesa. Unang-una, sige, sabihin natin, naalala ko lang. Grabe, 1 week pa lang ako nag-enjoy, binigyan na talaga ako ng problema. Alternator, hindi na mag-start, pa lang, wala pang 1 week pala. Parang 3 araw pa lang sa amin, nag-hard start na siya, namamatay na siya. Ganun na agad yung nangyari. Tapos, kala ko battery lang. Sabi ko, sinabi ko muna sa kanya. Tapos, tumagal-tagal, anong pinacheck ko, bibili sana ako ng battery. Bili kami ni Mrs. sana ng battery. Buti na lang, yung store ng battery, pagkakita pa lang, sabi niya, bago tong battery mo di pa niya na-check yun Hindi, mukhang low battery boss mukhang tagal kasing na-stock na ito. Di ngayon, ay sorry ka na. Mag-text pala ako. Di ngayon, chinek niya. Chinek na muna. Pag-check niya, boss, bago pa nga. Kasi may pantest sila Mag-goods yung battery ko talaga. Sabi niya, may tinawag siya. Patik mo yung alternator mo. Yun na nga. Timano, alternator, palit alternator. Tumataging-ting na 40 plus. Grabe. At timano. Sumunod nun, nakapagbiyahe kami ng Tagaytay. Lakas ng loob ko nun. Yung pagbalik ko, napayuan ako ng airpot ko na tingnan ko daw yung basta daw ako ng temperature. Hindi talaga ako nagbabasa ng temperature. Naisip ko lang magbasa. Nakita ko nung pagkagaling namin ng Tagaytay, yung tumatakbo naman ako dito lang sa Kalamba, nakita ko, tumataas yung temperature to, halos mag-high na, mag-H. Chinek ko ngayon, pinagpahinga ko lang yung makina. Pahinga ko, wala na ako nakitang tubig doon sa ibabaw ng radiator. Akala ko naman, hindi lang niya nalagyan. So ang ginawa ko, bumili akong coolant, nilagyan ko. Nilagyan ko talaga ng coolant. Paglagay ko ng coolant, eto na, paglagay ko ng coolant, in-expect ko, hindi siya mauubos. Bumiyahe ulit ako ng medyo, saan naman ako bumiyahe? Sa Rizal. Sa may Bulacan na. Boundary ng Bulacan. Norte na. Pagbalik ko, yun nga, tumataas yung temperature ko Buti nakauwi pa kami. Ubus na naman yung coolant. Sabi ko pa, basta kakaganon. Yun na, hanggang sa sunod na natin, alos muntik na akong itirik. Grabe, dinanas ko talaga. Yun na, pinapaklas ko. Nung pinapaklas ko, bumili na ako ng thermostat sa auto shop. Pagbili ko ng thermostat, bumili na rin ng thermoswitch, baka yun ang sira, papapaltang ko na. Pagbaklas ngayon, wala palang thermostat to, lintek na yan. At ang nakita pa, sira pala yung water pump ko, bad trip. Kaya pala pagka natakbo yung ko, pag nasisilin nito ako, tumataas din yung temperature ko. Ganun yung nangyayari. Sama talaga ng loob ko. So, automatically,
talagang ano, sakto pa lang bumili ako ng thermostat. Nilagyan ko, nilagyan. Tapos, yung di binaklas na, ano, pati nga yung, ano, nakita na din doon, yung timing belt, mapuputol na. Gastos ulit. Ang dami. Yun na. Sabi ko, thank you. Grabe nangyari. Tapos, dumapang ng panahon, di, okay na, nalagyan na ng, ano, thermo switch, thermostat, gano'n na. But one time, itinirik ako. Nag-malfunction naman yung electronic niya kasi hindi pala naikot yung ano ko. Yung radiator pan ko, auxiliary pan ko. Lintek niyan. Muntik na kaming pumutok talaga yung ano. Hindi naman sabihin natin tinirik ha. Pag sinabi kasi tinirik, mamamatay na yung makina. Hindi naman. Pumutok lang. Kala mo may pumutok doon, sumabog doon sa hood ko. Tingin ko yung coolant, yung reservoir. Lumabas na doon yung ano, yung tubig. Sa sobrang init, yung pala. So, ano, hindi naikot yung auxiliary pan ko. Pinatesting sa akin nung ni Anthony kasi tinawagan ko emergency eh. Hindi niya ako nasakluluhan eh. Pinayuhan na lang niya ako, tinulungan niya ako na i-right pa yung, ano, yung auxiliary pan. Eh hindi naman ako marunong ng jumper. Ang ginawa, nagpa-rescue na lang ako doon sa kabanda ko. Nagdala siya ng speaker wire na ginamit namin eh. Tinap na lang namin doon sa battery. Yun. Nakaalis ako. Tapos dinala ko na doon sa talyer. Yun na yun. So yun, di chinek niya. Yun, nakita doon. Barado na pala yung ano ko. Yung may ilang araw pa nakita doon. Barado na pala yung aking radiator. Wala na natirang butas. Oo, grabe. Mga dinanas ko. Mga chong. Oo, kaya number one, totoo yung sinasabi nila pag bumili ka ng mga second hand lalo na yung Honda City. Yung nabi lang talagang ang dapat mo talagang pa-check na agad. Palinis mo na agad yung radiator. Para sigurado, pa-check mo agad yung thermostat kung na-function pa ba yung thermostat niya. O palit ka na rin ng ano, ng coolant, ganun. Ganun yung maipapayo ko sa inyo. Pagka nauubos yung ano nyo, nagbabawas, maraming ano, makikita nyo naman sa vlog ko eh. Ang mga dinanas ko doon, yung takip, yung radiator cap. Oo. Posibleng nagtatakon yung radiator cap nyo. Kasi nung una, yung ano ko, nabawasan yung pagtatakon ng ano ko. Saka kailangan ipacheck nyo yung ano, yung dapat mahigpit, dapat talaga yung mga manifold. Yung mga ano, tube, yung pinatubo, mga gumang ano, tube. Para walang singaw. Oo. Yun nga ipapacheck ko ngayon kasi dito, gawa ng, iba na rekta nga. Naglagi ako nagbabanto ngayon kasi ano, lalo na pag malayo yung biyahe ko. Pag malapit na yung biyahe ko, hindi naman ako nagbabanto. Pero pagka yung malayo yung biyahe ko, palibas na nakarekta to, naku po, nagbabanto talaga ako ng ano, nauubos eh. Tingin ko may hindi mahigpit na paglalagay ng manifold. Ngayon, ipahihigpitan ko na. Kasi ganun din naman eh, babaklasin nila ngayon yung manifold eh. Para sasalo ko na lang din yung ano, pasasahod ko na rin yung tawag dito, yung coolant kasi ang gastos eh, kung tinatapon eh. Oo, grabe, ang mahal ng coolant. O tubig lang sana, ano. Hindi maganda maggamit ng tubig kahit distilled pa. Dapat coolant talaga. Pambanto lang yung distilled pwede. Kasi ang mangyayari, kakalawangin yung ano nyo. Yun yung reason kung bakit nauso na yung coolant. Ang kagandahan pati ng coolant, pag may tagas siya, lumalabas siya, nag-iiwan siya ng marking. Oo. Mapapansin niyo, hindi ka mukha ng tubig, nag-evaporate. Yung coolant, mag-iiwan siya ng marking. Kaya mapapansin niyo kung saan tumutulo. Ganoon. Yan, ito na sa modesto, sundin na natin. So yan, yung experience ko no, sa pag-aari ng isang Honda Civic. Kailangan talaga pasensyoso ka, saka dapat may budget ka lagi nakanta. Yun, kailangan. Saka alagaan nyo sa pagka-automatic, sa automatic lang to. Sa transmission fluid, yung inyong transmission. Alagaan niyo. Saka pagka palit na rin tayo ng transmission fluid, yun yung ano natin. So yun, ang kalimitan na nagiging problema. Ang una, ang isa pa pala, yung pangalawa, pagkatapos kung ma-discover yung ano, yung problema niya sa alternator, sumunod pa pala nun, mga kasimple, yung tumatagas doon sa head. Kasi balasubas yung gumawa. Nangyari, ewan ko kung saan pinagawa nung binilang ko to. Yun diba yung cover nung ano, nung head. May gasket yun.
pinaklas nila yon malamang. Tapos, gabi nga sa dito kayo, dinala ko doon sa talyer niya. Bakit tumatagas eh? Nakita nila doon na hindi pala na tinanggal yung dating ano, yung mga dikit, hindi nilinis. Kumbaga hindi kinukot, basta na lang pinatungan uli ng ano. Kaya may nadadaanan yung ano, yung langis. Kaya halos maubos yung langis nito. Buti na lang, nagtanong ako sa goat noon, boss, good pa ba to? Nasa unang tuldok na lang yung ano ko, buti na patanong ako. Kung hindi, kung naubusan ako ng langis, mas malaking problema. Kaya talagang dapat lagi kayong nag-check ng inyong engine oil, transmission oil, brake fluid. Unang-una na ako, pag nag-check ako, pagbukas ko ng hood, bago ako kumandar, yung aking coolant, tinitingnan ko yan, lalo na pagbabiyahe kayo. Malapit o malayo? Malayo o malapit, dapat bubukas muna kayo ng hood bago umalis. Sinecheck nyo muna yung coolant ninyo, kung mayroon pa bang laman doon sa ano, may sisilip pa ba kayo sa radiator at reservoir. Dahil kalimitan na nagiging problema na tumirik, lalo at nagpunta pa ng Baguio. Hindi nila napansin na mababa na pala yung level ng kanilang coolant. Kaya yun, inabot sila ng tirik. May problema na pala yung kanilang coolant. Yun. So yun nga, pati yung langis, baka mamaya, tatagas na pala yung langis nyo, wala na pala kayong mababa na yung level ng langis nyo, ay katukang makina nyo. Ganun po yun. Yun, yung 3 months experience ko owning Honda Civic car. Okay? Yun. Sige, mamaya na lang, papunta tayo kay ano, ito na si Modesty. Yeah. Ating kabady siya, lagi ko kasama pagka may problema. Siguro may balat sa puwit to. Sige, mamaya na lang. Dito na tayo ulit sa AP. Ayan. Papakapit na natin yung thermostat at thermoswitch. Okay. Natusok nung ganun. Ay, pwede ba natin ano? Saluhin yung ano, sayang. So, ayan. So, ito yung nirekta. Ayan o, nirekta. Ilagyan lang ng jumper. Kasi yan yung naglalagay dito. Eh, nirekta muna. So, papaganahin din ito, yung switch. Dalawa yung papaltan mo ha, pati ito papaltan niya. Natanggal na yung ano. Ito yung thermo switch. Ito, papaltan din to. Oh, nalagay na po. Iba kulay talaga, no? Ganyan talaga, no? Dahon, dahon, dahon. Ito, may na klase. Ganito yung dati ko talaga eh. Yan. Original. Ito yung ating thermostat. Ayan yun. Tingnan ko yung aking ano. Alagay mo na yung thermostat. Okay. So natanggal na dyan yung ano, yung jumper at ito na nga, ikakabit na uli sa thermo switch na bago. Ayan. So hindi na rekta yung ating auxiliary fan. So yan, tapos na, nilalagay na uli, binabalik na yung ating air filter. Ayan na. Ligpitin na. Balik na ang nagkapit na yung ating thermostat at thermo switch. So hindi na tayo nakarekta. All good na, testingin na lang. At maya maya pa ay sinalina na uli ng coolant. Kulay pink po ang gamit natin. Sa pagkasali niya medyo matagal po, ano, mga kasimple. Kasi na-drain yan eh. Buti nga napasalo natin yung sa radiator. Pero yung sa makina madaming nawala. So madaming papalitan na ganyan. Matagal. Kailangan hayaan nyo lang nakabukas ang makina din. At para humigop ng maraming
coolant o tubig yung inyong sistema ng coolant, no? Kasi kung magkukulang ang tubig nyo, sigurado tataas, mag-high temp kayo. Yun po yun, no? Kaya kailangan malagyan nyo ng sapat na tubig o coolant, no? So, ang pala, no, kapag magkakabit kayo, magdi-DIY kayo ng dito thermostat, saka thermoswitch, pagka binaklas nyo yung pinakatakip nun, kailangan lalagyan nyo ng beta gray o sealant, kasi kung hindi, magkakaroon siya ng singaw. Yun na magiging diferensya niya, no? So kailangan make sure na pag kinabit nyo, binalik nyo, dapat gamit kayo ng sealant na kagaya ng beta gray. So nakita rin natin na medyo mababa na yung langis natin gawa nga yung nagkaproblema pala tayo, hindi na ibalik ng ayos yung dipstick, yung sa dipstick na tube. So ngayon, siyempre nakapagbawas din ng langis. So kailangan bantuan lang ng kalahating litro. Ayan, binantuan na. Ayan, okay na. Kailangan check nyo lagi yung engine oil nyo, no? Tapos tignan na lang po natin mamaya pag nag-start na. So ayan, no? Ayan, no? Goods naman yung temperature niya. Okay na. Back to dati na siya. Meron na siya uling thermostat at hindi na nakarekta ang ating auxiliary fan. So far okay naman. Pinukumpleto lang nila yung tubig ng coolant system natin. Yung ating coolant, pinukumpleto lang. Kasi kailangan kumpleto yan. So ayan, natapos na rin at ito, nabiyahin na nga tayo. Siyempre, uobserbahan na natin kung magiging okay ba pagka hindi na nakarekta yung aking auxiliary fan. Ayan. So original naman talaga yung mga naikabit na thermostat saka thermoswitch. Original. So ayan. So far so good naman. Nakikita ko hindi naman nataas yung temperature natin. Saka medyo kumpiyansa naman tayo dahil talaga naman yung radiator ay may kinalaman din malaman sa una pang naging problema ko, no, pre, no? Wala na rin kasing butas talaga yung radiator niya, kaya lalong nahihirapan talaga yung ating pag-ikot. Saka yun nga, nagkaroon din ng problema nga din yung dati kong water pump, eh, wala talagang magtutulak sa kanya paikot. Saka yung idle niya, bumaba na po pala. Yun na, hindi na siya ano. So pagbaba nga ngayon, no? Parang hindi ako sanay, oh. Sobrang baba. Parang planong mamatay. Ano, medyo bumaba na po masyado yung idle niya. Sobrang tahimik eh. Yun na po yung ano niya. Wala na, hindi na mataas yung idle niya. Totoo, tama nga. Pagka-rekta kasi ano talaga yung idle niya. So titipid-tipid na po ito sa gas. Ganun na po yung mangyayari. So yun, sa AP lang. Dito lang yan sa may bukal. Kung galing kayo ng crossing, bago siya, makalampas lang siya ng JP Hospital sa kanan, bago siya magbarangay hall at school. Tapos kung galing kayo ng bypass road o Los Baños, way ng Los Baños, makalampas siya ng bypass road, makalampas ng barangay hall at school kaliwa. Yun lang. So ito ulit si Dansky at ito yung 3 months na pagiging owner driving ng Honda Civic 90s model. Okay, at with Modesto. Ayan, si Modesto. So si Poti, Honda Civic LSI. Abangan yung mga susunod pa natin mga vlog sa mga travel na. No? Rako.